Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Lunch break nila. Tinaman ni Liz ang noo ni Jacqueline. Wala namang lagnat ang isang ito. Bakit kaya ayaw nitong kumibo? Baka nabawasan ang dila. Sabi naman ni Aisha. Tumigil nga kayo. Masama bang manahimik? React niya. Pumiyok din sa wakas. Kala ko talagang wala ng boses. Sabi ni naman ni Chrissy. Nakakapanibago ka. Sa totoo lang. Sabi ni Liz. Wala lang ito, konting bad trip lang. Na bad trip ka kanino? Sa sarili ko lang, walang iba. Gutom lang yan sa palagay ko. Kumain ka. Sabi ni Liz. Sa isang fast food doon. Ay araw-araw silang kumakain ay bahagi na ng buhay nila ang hamburger, spaghetti, chicken, pizza pero parang hindi sila nagsasawa. Papasok pa lang sila sa fast food restaurant na iyon at may bumati na sa kanila. Talaga nga naman kung minsan. Ang hirap intindihin ng sarili. Si Simon ang bumati, kasama si Donald. Diretsyong lumapit doon ang tatlo at napasunod siya. Pero hindi siya tumitingin kay Simon. Gayon din kay Donald. Bakit naririto kayo? I thought, may practice kayo. Yuzisa ni Aisha. Nagugutom na kami. Ayaw pang kumain ng dalawa kaya iniwan na lang namin. Dito na kayo sa table namin para may kasalo kaming magaganda. Wika ni Donald. Oo nga. Hi Jacqueline, bakit very silent ka ngayon? Tanong ni Simon. Nambati pa. Ayoko na nga siyang pansinin. Gutom kasi ako. Mapakla ang ngiting tugon niya. Order na tayo ng pagkain. Wika ni Chrissy. Sinong o-order ng pagkain natin? Tanong ni Liz. Ako na lang, ilista ninyo ang order ninyo at baka makalimutan ko, sabi ni Jacqueline. Nagsiupo na ang tatlo, nagsipaglista ng order at saka iniabot sa kanya. Hahakbang na siya nang tumayo si Simon. Sasamahan na kita, nabigla si Jacqueline. Pero ano pa ang magagawa niya? Alangan namang magbago pa siya ng isip kung kaya't dumiretso na siya sa counter. Nang nag-o-order na siya ay tumabi sa kanya si Simon. Nang magbabayad siya ng bill ay tinabig nito ang kamay niya at nag-abot ng 500 pesos sa kahera. Sagot ko na ito Jacqueline. Bakit? Birthday mo ba? Hindi. Basta trip ko lang manglibre ngayon. Hindi tumatawang nagbaba siya ng tingin. 2 tray ang nilagyan ng order nila at tinulungan siya ni Simon na magdala ng isa. Sa table ay tabi-tabing nakaupo sina Chrissy, Liz at Aisha sa kabilang side. Sa kabilang side ay si Donald at 2 bakanting silya. Natural mapapaupo siya sa tabi ni Simon. Anumang iwas ang gawin niya ay ito ang makakatabi niya. Saan mo gustong maupo? Sa gitna o sa tabi? Tanong nito. Sa tabi na lang. Malamig na tugon niya. Siyempre, dahil masikip ang lugar at halos dikit-dikit ang upuan. Kitgitan sila sa pagkakaupo. Kahit na umusog siya, mabubunggo naman niya ang taong nakaupo sa katabing mesa. So, wala siyang nagawa kundi ang maupo. At magitgit sa tabi ni Simon. Pati mga braso nila ay nagkakakiskisan. At nakakapagtaka, bakit para siyang naga-ground sa tuwing mapapadikit siya kay Simon. May kuryente ba sa katawan ng lalaking ito? At saka ang init ng balat nito. Pero ibang klaseng init. Hindi nakakapaso. Pagkus, nakakakiliti. Ano't ang init na iyon ay tila nanunulay sa buong katawan niya. Na nagdulot ng kakaibang sensasyon. Nararattle siya at hindi mapakali. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Mukhang kakaiba na talaga. Para siyang nanununo sa punso. Abay baka naman ginagayuma siya nitong si Simon. Napatingin siya ng hindi oras dito. Yung tinging nakitengala ka dahil ang laking tao ng katabi mo. Bakit mo ako tinitingnan? Tanong ni Simon na nagkataong nahuli ang pagtingin niya rito. Na nasisikipan kasi ako. Pwedeng umusog ka ng konti Donald. Umusog si Donald, at saka umusog si Simon. Nagkaroon na ng puwang sa pagitan nila pero walang nabago. Nagkakakiskisan pa rin ang mga braso nila. Hindi na nga lang git-git. Grabe namang pakiramdam. Ito, bakit ba siya nagugulo ng ganito? Hindi siya mapakali. Ang dibdib niya ay bigla na lang dumagundong. Bigla na lang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi masarap sa pakiramdam. Sa totoo lang, nagugulo ako. Bakit hindi ka kumakain?
Puna ni Simon sa kanya. Nagpapahinga lang ako ng konti. Medyo napagod yata ako. Kain ka na. Hindi tuloy ako makakain. Naiisip kita. Nanlaki ang mga mata niya. Shock na shock siya sa narinig. Maging ang tatlong kaibigan na kaharap niya ay napamulagat. Anong koneksyon ko sa hindi mo pagkain? Hindi ko naman hawak ang pagkain mo. Basta kumain ka na. Please lang. Kahit na hindi mo ako pilitin ay talaga namang kakain ako no. Ako pa. Hinawakan niya ang hamburger at kumagat ng malaki. Gutom talaga ako. Sa totoo lang. Aniyan niya habang ngumunguya. Halata ko nga, wika ni Chrissy. Siya nga pala, manood kayo ng game sa Saturday. Sa Araneta Coliseum ulit gaganapin. Bale second game ninyo ito ano. Sana manalo uli kayo. Basta't nandoon kayo, tiyak na mananalo kami. Kayo yata ang inspirasyon namin. Kasama kami. Tanong ni Chrissy. Oo naman Chrissy. Si Donald ang sumagot. Wala naman kaming boyfriend na player. Bakit kami magiging inspirasyon? Inspiring naman talaga kayo. Sapat na ang mga beauty ninyo para kami ma-inspired. May beauty ba kami? Pirong tanong ni Jacqueline. Oo naman Jacqueline, cute ka nga. Si Simon ang sumagot. Kapuna-puna na talaga ang ginagawang pagpansin nito sa kanya, baka may iba ng dahilan. Kaya siguro biglang naiba ang kanyang reaksyon at pakikitungo kay Simon. May nararamdaman na siyang kakaiba at hindi lang niya matukoy kung ano. At hindi siya natutuwa sa nangyayaring ito sa kanya. Akala siguro nito, porket gwapo siya ay madali niya akong mahuhok. Lelong niyang panot. Actually, dinadaan lang niya sa malalaking kagat. Ang nararamdaman niyang kakaiba. Kakaibang kakaiba talaga dahil nararamdaman niyang nagugulo ang buong sistema niya. Nang matapos silang kumain at nagkayayaang magbalik na sa school ay siya ang unang-unang tumayo. Kanina pa siya nagdaranas ng ordeal dahil lang sa pagkakadikit ng mga siko nila ni Simon. Grabe, hindi ko ito kinaya. Hindi ka manunood ng practice nila ngayon. Bakit? Takang-takang OC sa ni Liz. Pinauuwi ako ng maaga ng mommy ko. May pupuntahan kami. Pagdadahilan niya, talaga bang iyan ang dahilan? Tanong ni Chrissy. Oo naman. Ano pa ba ang magiging dahilan ko? Baka may gusto ka lang iwasan, tanong ni Aisha. Wala kaya? Pagtanggi niyang sabi. Dalawa na lang pala kami ni Liz na manunood. Kasi si Chrissy, sa cheering ang punta. Sorry talaga mga friends. Hope you understand. Sige na nga, bahala ka. Ingat ka na lang, wika ni Liz. Thank you sa inyong lahat. Babo, ang totoo ay nagsinungaling lang siya. Wala naman siyang talagang pupuntahan. Ayaw lang niya talagang manood ng game at makita si Simon. Sobrang kakaiba na itong nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya ang lalaki. Iniisip tuloy na baka nga ginagayuman na siya ng makong na yon. Biglang-bigla siyang naging conscious sa lalaking iyon. Basta umiwas na lang siya. Mahirap na. Baka may plano ang unggoy na iyon na ibilang siya sa mga nobya niya. Nako, ang laking sakit ng ulo talaga kapag nagkanobyo ka ng isang lalaking katulad ni Simon. Pati yata ang poste na nakapalda ay liligawan ng lalaking iyon. Sobrang hilig sa girls. Hindi lang sila nagawang taluhin ni Chrissy kasi kaibigan sila ni Liz at ni Aisha na girlfriend naman ng mga friends nito na sina Ryan at Vincent. Hindi ko talaga gusto ang nangyayaring ito. Please lang po, mabigat sa dibdib. Ano ba ang nangyayari kay Jacqueline? Biglang-bigla na lang naging silent in the night. Ewan nga ba sa babaeng iyon? Hindi ko rin magets ang drama. Nakakapagtaka, talaga. Kasi sobrang kalog yun sa aming apat. Notice ko nga, tahimik siya ngayong maghapon. Parang may problema. Nagkaka-problema ba ang babaeng iyon? Baka naman in love na nagdadalaga. Napahigik ang tatlong friends ni Jacqueline. Siya ay tahimik lang na nakikinig pero nagtanong na rin siya. Wala pa bang boyfriend yun? Nako, wala pa Simon. Silang dalawa ni Chrissy. Bakit? Interesado ka? Pumasa naman kaya ako? At bakit naman hindi? Basta ba serious ka? Bakit, pare? Balak mong ligawan si Jacqueline? Tanong ni Donald. Ang kaso baka nga hindi ako pumasa. Kung manloloko ka lang, tiyak na hindi nga. Pero kung seryoso ka, patunayan mo na totoo ang sinasabi mo, wika ni Ryan. Please lang pare.
Kung lolokohin mo lang si Jacqueline at ibibilang sa mga babaeng pinaluha mo, spare her na lang sa listahan mo. Marami naman dyan. Oo nga. At saka humanda ka sa amin kapag pinaiyak mo si Jacqueline. Kahit malaki ka ay bubugbugin ka naming tatlo. Love na love talaga ninyo ang isa't isa ano? Tanong ni Vincent. Siyempre, friends forever yata kami. Hindi siya kumibo. Hindi niya kayang sagutin ang sinabi ni Ryan sa ngayon. Magulo pa rin ang isip niya at hindi sigurado sa talagang nararamdaman niya. Pero once na nagkaroon siya ng matapat na sagot, itutuloy niya ang planong panliligaw. Bahala na. Sa ngayon, pakikiramdaman muna niya ang sarili. Pero may nararamdaman na rin siyang kakaiba. Napupunan niya si Jacqueline. Isang palatandaan iyon na hindi na ordinaryong babae lang ito sa kanya ngayon. Gusto niyang mapalapit rito at makilala siya ng husto. At nang kinagabihan ay nagising si Jacqueline. Buhat sa pagkakatulog ng mga bandang 8:00 ng gabi. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong makatulog ng maaga pagkagaling sa school. Kumain siya ng hapunan. Naligo at saka nagbukas ng kanyang computer. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakikipag-chat. Dahil gabi na siyang laging nakakauwi. Dahil sa pagod ay natutulog na siya kaagad. Nag-login siya sa Yahoo Messenger sa username na Chinita. Nang makapasok siya ay lumabas ang mga online friends at mga chatmates niya ng mga oras na iyon. 3 ang naka-online. 2 babae at 1 lalaki. Nang bigla na lang may nag-private message sa kanya na ang username ay Tolgay. Napakunot-noo siya. Sino ito? Na-curious siya at nakipagpalitan siya ng mensahe sa nasabing chatmate.